Ngayon, habang si Bangag Jr. ay nagsasalita patungkol sa mga, mga nangyayari sa Gaza na kesyo, nakakabahala, yung mga nangyayari sa ibang ibang bansa at kinukondena niya ang human rights violation, chuchu, habang siya ay nagsisinungaling sa ibayong dagat, mga kababayan. At nagdrama-drama na ini-encourage niya yung mga ASEAN leaders na fund o magbigay ng pondo dito sa saan na ba 'yon? Dito sa kanilang ang tawag dito? FRLD, responding to loss and damage dito sa climate change, chuchu. Then, kailangan natin to daming katsurahan, di ba nga? Natin to. Oops, ano yan? Di ba? Marcos encourages distribution to loss and damage fund. So, nagsalita siya sa Malaysia na kunwari ay concerned siya sa mga biktima o, yung mga napipinsala nitong climate change, chucho. Kailangan mag-raise ng pondo, Ang tanong, baka nakawin na naman niya yung pondo? Ano yung kanyang ang kanyang goal para magdakdak dun sa Asian Summit para daw suportahan yung mga places o mga bansa na apektado ng climate change, chuchu. Pero yung 5,500 flood control, ninakaw ng buwakan ng ina, yan ba yung papaniwalaan ninyo? Kunwari, concern sa climate change, yung mga biktima ng mga baha, ng init, ng bagyo, o kung ano-ano pa man. Pero yung 5,500 flood control, ninakaw ng mga buwakan ng ina. Kasi hingi ng pondo para i-finance ang tsuba-tsubang climate change na yan. Kunyari, partnership dito sa mga Asian countries. Pero ang totoo, ninanakaw yung pera ng bayan. Mga tsuba-tsutsong kasinungalingan para umunlad ang mga Asian countries at ang Pilipinas. Pero mismo siya yung nagpapalubog ng Pilipinas. Dahil siya ay tuluyan talagang bumulusok na. Nagalit na talaga yung taong bayan sa kanya. At dahek magsasalita siya doon na yung militarization issue ng Israel. Diba? At doon sa Gaza na nag-incur daw ng na maraming daw ng mga nabiktimang civilian. 'Di ba? Tapos kailangan daw sundin ang international law. Aba, putang ina, sorry. Sorry. Nasa mall kasi ako palangga. Aba ka ng ina. Susundin daw yung human international law. Narinig niyo ba yung sinabi niya? Pero ang Pangulong Duterte, binayolate niya yung karapatan ni Pangulong Duterte. Pinakidnap ng buwakan ng ina, kaya no wonder, bulusok talaga yung putang Jutang Jenines. Ayan. Kain nga ako ng shrimp. Kakagigil. Ngayon, ang question dito, paano itong mga pondo na ito, sino ba humahawak ng pondo na to? Yung tungkol dito sa climate change na to. Huwag dapat ipahawak kay Bangag yan. Diba? Well, I believe, bilang isa sa mga host, I don't know, sino ba humahawak ng pondo na yan? Nanakawin na naman ni Bangag dyan. Manghingi sa mga Asian countries, tapos nanakawin na niyang Jutang Jenines na yan. Diba? Ang galing magpapogi-pogi sa international stage. Drama-drama ang walang niya. May in-order ka? Ano yan? Nagpapapogi ang walang hiya. Kapag ba si Bangag? Bakla. Drama-drama doon sa ang papapogi-pogi na kunyari concern siya sa human rights, international human rights and human law, international law. Tapos si PRRD pinakidnap ng buwakan ng Jenines, papogi-pogi siya doon ng isang araw, di ba? Paano mo ma-resolve yung mga tsuba-tsutsong sinasabing climate change na yan? Kayo mismo ang pumapatay sa mga puno, di ba? Kayo ang nagpapatumba sa mga illegal logging ninyo, mga buwisit kayo dyan. Yan, mga negosyo ninyo. So wala walang kakwenta-kwenta ang mga pinagsasabi ni Bangag. Dahil if you talk about climate change, alagaan ng kalikasan, tsuba-tsuchu, pero pinoprotektahan nila yung mga illegal miners, illegal loggers, at kung ano-ano pa. Pinababayaang bahayin ang Pilipinas, di ba? Yung yung mga miners na naman kasabwat nila. Yung hindi pinaghahandaan, yung mga disaster sa atin. Di ba, recently yan, dahil pang namatay. Anong kadyutahan yan? Anong kadyutahan yan, Bangag? Pasalamat ka nasa public ako ngayon. Nagkataon, naligo ka na naman sa murang Jutang Jenines. Di ba? Visit na to.
Nawag-nawagan pa ng financial ng fund, chuchu-chuchu, inanakawin lang ng mayan, 'di ba? Climate funds, julul. Climate funds, climate nakaw fund, climate funds na nakawin mo na naman. Dapat abangan natin 'to mga kababayan. Tingnan natin kung saan napunta ang itong pera nito yung mga magagaling diyan na may time. Dapat suriin natin. Saan sinong may hawak ng pondo na yan? Kasi pag nahawakan ni Marcos Jr. yan, nanakawin na naman yung hinayupak na yan. Recently, pinagyayabang nila yung record high na iniremit ng land bank. I think around 33 point something billion. 'Di ba? Na cash dividends. So ang sinasabi dito mga kababayan, maganda. Okay. Maganda ang ang kanyang ekonomiya, chuchu-chuchu. Ngayon, mga kababayan, itong malaking itong malaking dividendo na ito, ang tanong dito, may transparency ba ito? O bakit nanakawin na naman ni Bangag? Lahat naman yan nanakawin eh. 'Di ba? Saan mapupunta yung 33.3 billion na yan na dividendo? Sa kamay ni Lisa Canas, tama. Sa kamay ni Lisa Bangag. 'Di ba? Kasi alam nyo, piniloloko lang kasi yung taong bayan. Pag nakikita nyo sa mga headline, 33.5 o 33.3 billion na dividendo ng land bank, wow, ang galing-galing. Nag-improve ng ekonomiya kaagad. Ang tanong, saan napunta yung pera? 'Di ba? Ano mga proyekto? Sige nga, meron bang transparency? Meron bang transparency itong land bank na ito? Kung saan napupunta itong mga dividendo na ito? Definitely, those projects, mapupunta na naman sa kamay ni Bangag, kamay ni Lisa Canas. Siyempre, announce na kunyari, wow, ang galing, di ba? After ng ASEAN Summit niya, tumaas yung dividendo, tumaas ang pera ng land bank. Pero ang question, mga kababayan, ito ay what? Papugi na naman. Para kunyari, bidabidahan siya. Pero ang totoo, di ba? Gusto niyang pagtakpan yung pangidnap kay Pangulong Duterte. Puro pagpapabango sa mabaho niyang nga bells na punong-puno ng pulburon at yung ilong niyang kasisinghot ng pulburon. Di ba? So, yun yung mga kababayan. Talaga. So, darating na siya. Pupuntahan natin siya sa mga 5 minutes, ganyan. Okay. Okay. Sa Centinela? Wow. Ngayon, I have 5 minutes daw kasi pupunta na kami ng Centinela. Itong in-appoint nilang spokesperson na mukhang ngiwi. Anak ni Abante. Sabi niya, sino ba nagsabi nun? Si J.M. Morales, si Agent Morales. Yung in-appoint nilang spokesperson. Mukha daw tumira ng isang sakong pulburon. Mukha lang naman. Anak ni Abante. Ginawa nilang spokesperson. Owa na lang kasi may malaking pera ng pitera. Kaya ito na naman ang target. Yung babae? Yung babae nget pa. Yung nget pa na parang nakatira. Mukha lang naman siya nakatira. Baka hindi naman Baka mamaya babodsa ka natin. Nagpa-cute lang ako. Actually, nagpa-cute lang ako sa inyo. Ang dami natin pag-uusapan. May pipick upin lang kami. Actually talagang, ang pangit, no? Bakit kaya yung mga kalaban ng bayan ang nginget pa? No, talaga. Napansin niyo ba yun?